Kung ang pumanaw mong mahal sa buhay ay dumaan sa cremation at pagkatapos ibang abo ang ibinigay sa iyo, anong gagawin mo? Iyan ang nangyari sa China kamakailan lang, kung saan ang mga bangkay sa crematoriums ay imbis na sunugin ay ninakaw at dinala sa isang facility na kung saan ang mga bangkay ay hiniwa at hiniwalay ang mga buto. Ang mga buto ay kinolekta para gamitin sa bone implants. Ayon sa report, meron di umanong 4,000 na dead bodies ang nawawala sa mga crematoriums at mga medical laboratories. May mga pagkakataon na kung hindi kayang nakawin ng buo ang mga bangkay, ito ay pinaghiwa-hiwalay para madaling may transport sa susunod na destinasyon. Ang mga funeral homes ay tumatanggap ng pera para sa pagsunog ng mga bangkay. Subalit, hindi nila sinusunog ang mga ito, kundi ninanakaw at ibang abo ang ibinibigay sa mga kamag-anak ng namatay. Ayon sa mga authorities, ang bawat bangkay ay ibinebenta di umano sa halagang $1,400 o katumbas ng 80,000 pesos at meron pang mga pagkakataon na ang ibang bangkay ay nabibili di umano sa halagang $3,000 o katumbas ng 165,000 pesos. Ang balitang ito ay pinigilan ng Chinese government na makalabas at ang mga report ukol dito ay ipinatigil at ipinagbawal, ngunit hindi maiwasan ang pag-leak ng impormasyon sa internet. Ang kumpanyang involved dito ay nauugnay sa gobyerno ng China. Ang kumpanya ay nag-recruit ng mga kriminal para magnakaw ng mga bangkay at dalhin sa isang biomaterial firm na Shanxi Ostad Biomaterial Company na pag-aari ng gobyerno ng China. Ang mga bangkay ay galing sa 7 probinsya at halos 100 na localities sa China. Nung magsagawa ng raid ang mga pulis sa mga facilities ay meron silang na-recover na 18 tons na mga buto at lagpas 34,000 na semi-finished at finished products. Ito ay isang malaking kahihiyan sa Chinese President na si Xi Jinping. Sa loob ng maraming taon, ang Pangulo ng China ay nag-project ng zero crime and corruption at ngayon merong ganitong nakakasuwang krimen. Ayon sa mga pulis, meron 75 suspects at ito ay mga funeral managers, mga doctors at mga shareholders ng kumpanya na nanginginabang sa krimeng ito at tinutugis ng mga pulis ang sindikatong ito. Ang balitang ito ay isinulat at ipinablish ng Chinese mouthpiece Global Times, pero pagkalipas lang ng ilang oras, ito ay nabura. Pero walang nakapagpigil sa balita na kumalat na parang dala ng 1,000 marites. Ipinagbawal ng Chinese government sa social media platform na Weibo na pag-usapan ang tungkol dito. Sobrang nakakaya ang balitang ito. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagnanakaw ng mga bangkay na kung saan ang mga ito ay hindi nabigyan ng dignidad ng kanilang kamatayan. Dahil dito, ang mga tao ay hindi nabigyan ng opportunity para makremate ang kanilang mga mahal sa buhay dahil may mga Chinese businessman na sobrang matakaw sa salapi. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, maaari lamang na paki-press ang subscribe button, like and share. Comment down below ng inyong opinion tungkol dito.
Salamat po sa panunood.